Okay, magandang araw po sa ating lahat mga kababayan. Ano po? At eto na naman po tayo. Oo. Dapat pa ba nating paniwalaan itong si Senator Alan Peter Cayetano? Oh, sige nga. Kasi po, ibinalik na naman po ni Cayetano ang usapin tungkol po doon sa 10,000. Oo, 10K. Kaya nga po siya tinawag na Mr. 10K nung araw eh. Yung 10K po na yan, matagal na pong nabulok at nalubog po yan sa Laguna de Bay. At tila baga, ginagamit na naman po nitong si Peter Cayetano itong usapin sa 10,000 10,000 ayuda per pamilya. Yun ang sarap pakinggan. Oo, parang ginagamit na naman niya ito para makakuha ng atensyon pero parang may dating pa na humihingi po siya ng saklolo sa taong bayan. May nilabas kasing pahayag itong si Peter Alan Cayetano mga kababayan, ano po, na tila ba may konting parang nananakot pa. Oo, parang nananakot pa ito eh. Parang hindi magandang dating. Tinatakot niya yata ang taong bayan. Matindi po ang naging pahayag po nitong si Cayetano. At ito po ay laban daw po sa mga pumupuna sa kanya, yung mga tawag niya doon, mga nagmamarunong. Nagmamarunong daw sa kanyang mga aksyon. Huwag daw siyang pakialaman ng publiko. Oh, yan ang sabi niya ha. Huwag daw siyang pakialaman ng publiko at ng kanyang mga kritiko dahil sa paniniwalang nakaasa rin lamang daw ang mga ito sa kanyang mga inisyatibo. Ganon. At ito pa, yun nga po, parang may pananakot at nagbabantay itong magaling na senador natin. At ito'y tungkol dun sa itinutulak niya na tulong daw pinansyal. Tulong pinansyal para sa mga pamilyang Pilipino. Yan, ang sabi niya ha. At yun nga, at ang sabi pa nga niya, kung siya daw po ay makulong, tuluyan na daw pong hindi may pamimigay o kaya hindi matutuloy yung ipinangako niyang 10,000 bawat pamilya. Yan, bawat pamilyang Pilipino. Yan, hindi na daw po matutuloy yung ayuda na 10,000 pagka siya po ay nakulong. Sige nga mga kababayan, payag ba kayong makulong na lang itong si Peter Cayetano? Ang totoo niyan mga kababayan, itong 10,000 kada pamilyang ayuda, para sa lahat ng pamilyang Pilipino yan ha, ginamit po ito ni Cayetano. Ginamit po niya ito para makakuha ng boto sa eleksyon. At siyempre, marami po ang naniwala at umasa. Natural, 10,000, saan ka pupulot ng 10,000, di ba? Pero pagkatapos sa eleksyon, pagkatapos pong manalo itong si Cayetano, nasaan na yung 10,000? Wala rin pagkakaiba kasi ito sa election promises na ginawa po ni Marcoleta, no? Lahat ng hindi lalagpas sa 2,000 ang bayarin, buwan-buwan sa kuryente, libre na. Pagkatapos manalo, nasaan ang libreng kuryente ni Marcoleta? Siya pa ngayon ang may libreng kuryente. Kaya lang, doon po sa Payatas. Grabe. Mabalik tayo kay Cayetano. Itong pahayag na ito ni Cayetano mga kababayan, hindi na ito pinaniniwalaan ng nakakarami. Hindi lang nakakarami, talagang halos lahat yata hindi na naniniwala kasi wala po eh. Yung 10,000 niya, hindi naman po talaga natuloy. Kaya sino pa maniniwala dyan? Budol na naman daw yan. Sabi ng iba. Sabi pa ng ilan, Cayetano, sa'yo na yung 10,000 mo, baunin mo dun sa Payatas daw. Matindi ang mga kababayan natin, ano? At ito nga, itong bandang huli, sinisipa niya ang Pangulo. Sinisipa ni Cayetano ang Pangulo kung bakit daw hindi natuloy ang pangako niyang 10,000. Ginamit pang alibay itong si PBBM eh. Naalam naman ng lahat na talagang tumutulong ang Pangulo sa lahat po ng pangangailangan. Lahat tinitignan po ng Pangulo. Ganyan po. Ganyan po kung tumulong ang Pangulo, hindi lang basta pangako. Ang totoo nga niyan, iniikot ni PBBM ang buong Pilipinas eh. Kahit nga po dun sa yung balita noon, yung maliit na barangay po sa Bicol, mismong taga ron, nagulat nang dumating po doon ang Pangulo, di ba? Isipin mo, napakaliit kang barangay, tapos ngayon dumating ang Pangulo sa inyo, di ba? Talagang ang sarap ng pakiramdam siguro, lalong-lalo na po dun sa mga hindi pa po nakakita kay PBBM, makita nyo lamang siya. Ewan ko, pag nakita nyo ng personal yan, gagaan po ang loob po ninyo. Meron po siyang
paano ko ba i-describe to? Maliban doon sa gwapo, mabait, at saka, syempre, mayroon pong dating na, kakaiba. Oo. Ganyan po ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Pagdating po sa tulong, lahat po ibibigay. Gaya po ng mga financial assistance, pabahay, bangka. Isipin po ninyo, nagbibigay pa ng bangka. Yung mga makinarya sa sasaka, mga makinarya sa pangingisda. Yun, kasama na nga po yung bangka dyan. Tulong sa transportasyon. Ano pa? Marami, marami. Tapos sasabihin ni Cayetano na pinigil daw ni PBBM yung kanyang pangako na 10,000. Ano ka? Isa pa, kung matutuloy man yan, mga kababayan, hindi naman po manggagaling sa sariling bulsa ni Cayetano yan. Manggagaling pa rin yan sa gobyerno. Manggagaling pa rin yan sa pondo ng gobyerno. Itong mga ganitong pangako, mga kababayan, nitong ilan natin mga politiko, lalong-lalo na po, yung mga kinakapos sa boto. Ganun din, yung mga kilalang kaalyado po ng mga Duterte, ay nako, malimit itong napapako. Yung mga ganyang mga promises nila, ay napapako po yan. 10,000 kay Cayetano, taong bayan, nga. 2K ni Marcoleta, mamamayan. Oo, mamamayan na nakuryente. Mga galit daw sa korap. Pero bakit sila ngayon ang kumakaharap sa mga kasong korupsyon? Di ba? Pilit nilang ikinokonek ang korupsyon sa Pangulo, samantalang si Pangulo mismo, siya mismo ang nagpaumpisa at nagpaimbestiga ng korupsyon. Di po ba? Kaya ngayon, mga kababayan, alam na po natin kung sino po ang mga maingay at pilit pinagbibintangan si PBBM sa laganap na korupsyon. Diversionary tactics po yan. Siyempre gagawin nila yan para maiwas nila yung kanilang sarili. Ibibintang nila sa iba. Ganyan po, style Duterte po yan. At siyempre, yung kanilang mga tagasunod, naniniwala. Mga DDS, galit na galit sa mga Marcos dahil sa akusasyon po ng mga Duterte, inaakusahan po si PBBM na bangag, pati ang kanyang pamilya daw ay mga bangag din. Na hanggang ngayon, wala naman po silang mailabas o maipakita mga solidong ebidensya, wala, puro gawa-gawa. So, paano yan, mga DDS? Paano naman po yung umamin na nagpe-fentanyl? Paano naman yung umamin na nagmamarijuana? Di ba? Okay na lang ba sa inyo yan? Siguro nga, okay lang sa kanila yan dahil poon nila . Poon ninyo yan, kaya okay lamang. Diyan na nga kayo.